Hi everyone, we're about to tackle the origin of the first life forms. So ang Earth kay tinatayong nasa 4.5 billion years old. Tapos ang earliest life forms o kanang pinakauna nga buhi nga nito nga kay around 3.5 billion years ago. Pero ang condition o kalagayan sa Earth sa una kay unstable. Kanang linog, volcanic activities, kanang pagbagsak sa bulalakaw. Pero despite ana, kay ang life nag-emerge gyapon, nag-evolve og umunlad. So, according sa cell theory, kay tanan daw nga mga cells kay nagsugod sa pre-existing cells, which explains life continuity. Pero wala gi-address nga giun sa pagbuhi sa una nga first cell. So, daghan nga theories nga isulayan o explain ang origin of life mula sa divine creation to scientific hypothesis. So, si Aristotle o a Greek philosopher kay naniniwala nga pagnindot ang condition sa kapaligiran niya og forces sa nature kay ang mga buhi daw kay mag-emerge sa non-living materials. So, we have the classic experiments of the evolution of life. First, we'll explain first the abiogenesis theory. So, ang abiogenesis theory, it is called or it is also known as spontaneous generation. The spontaneous generation, it is the idea that life came from non-living matter. So, that is the idea of abiogenesis or the spontaneous generation. So, in 1886, there is Italian physician. His name was Francesco Redi. He conducted an experiment that challenged the idea of spontaneous generation. So, ang iyang gibuhat is na siya gihimo nga experiment, which is it is all about the maggots. And for example, here, ingani ang experiment ni Francesco Redi. So, naay tulo ka jar. Ang tulo ka jar, it contains 3 raw meat. And they have differences. As you can see, ang first nga flask is completely sealed. Then, siya raw meat sa sulod. When we say completely sealed, kana yung guot ang iyang pagkataklob, tapos kanang dili gid siya mulis nga ang iyang baho. Then, kanang wala kay makitaan sa iyang kwantungod kay wala kay makitaan nga something tungod kay kanang naka-completely sealed siya, kanang guot ang iyang pagkataklob. The second one is naka-covered siya but with gauze. Ang gauze is mo siyang panapton or something net nga kanang ay buslot-buslot, which is makasulod ra or makahungaw ra ang smell sa kanang raw meat. And then ang last is naka-open siya or naka-unsealed siya. So ang iyang differences makita nato ang ingon ni Francesco Redi nga kumbaga iyang gipakita nga if ang asa ba jud mo appear ang kanang maggots. Ang maggots mo na siya ang ulod nga gagmay. Nga kasagaran sa atong nabalaan is mo appear gina siya sa pagkaon or something ingana. Pagka nang nadugay na. So ang atong nakita diri is kini nga naka-completely sealed siya. Wala tay nakitaan nga mga flies or mga langaw, then wala sabtay nakitaan nga maggots nga ni-appear inside or naa sa raw meat itself, nasa raw meat mismo. Then ang kini is naa siya makita nato nga naa siya mga flies nga naglupad but naa siya sa outside. Then makita nato nga naay maggots ni appeared but naa siya on top. Naa siya diri Then ang last is naka-unsealed siya, naka-open siya. Then makita nato nga naay flies nga makita nato outside and inside. Then if imo siyang i-look closer,
maggots nga ni appear sa raw meat itself. So gi-conclude ni Francesco Redi iyang gi-disprove ang idea sa spontaneous generation. Nga ang idea sa spontaneous generation nga ang life nagikan sa non-living matter. So gi-disprove na ni Francesco Redi. Iyang gipakita nga ang maggots wala siya nagikan sa raw meat. It is iyang gipakita nga ang maggots wala gid siya ni appear itself sa raw meat, but nagikan siya sa living things, di ba? Living things man ang mga flies. So gi-conclude niya nga wala nagikan ang maggots, or wala dili sa raw meat ang gigikanan sa maggots or katong mga ulod, kundi naa sa asa mga flies or sa eggs na sa flies. Kay if sa raw meat pa siya, dapat same silang tulo nga naay maggots inside or naa sa raw meat itself. So mao na gi-experiment ni Francesco Redi. So in 1748, nay usa ka English priest and biologist, ang iyang pangalan is si John Needham. So si John Needham is iyang gi-challenge ang experiment ni Francesco Redi. He tried to prove that spontaneous generation can occur in an appropriate condition. So ano siya dito nga? It is possible that ang spontaneous generation is mo-occur siya but in an appropriate condition. So napod siya gi-experiment. Ang iyang experiment, it is something broth. Kumbaga usa siya ka soap nga naay meat, then iyang gi-boil. So ingani siya. Ingani ang gi-experiment ni John Needham. So iyang gibuhat is nag-prepare siya og broth. Then kanang nga broth is iyang gi-boil kanang sakto lang, or not enough ang iyang pag-boil. So pag human niya og boiled, ana siya dito nga kanang ang possible nga mamatay daw ang mga microorganism, even the smallest one, tungod sa kalayo or sa kainit. So it is possible daw nga mamatay ang mga microorganism through the fire or sa pag-boiled, kay grabe kainit. So pagkahuman atong boiled niya is iyahang biyaan for a few days, then gibiyaan niya nga naka-unsealed. So pagkahuman after a few days, iyan ang gitanaw, naobserbahan niya nga kanang na-contaminate ang broth, naobserbahan niya nga nahimo siyang cloudy, and then something pagtanaw niya sa microscope is nagkaroon og mga microorganism. So it means that wala niya na try og prove nga tama ang spontaneous generation. Kumbaga na incorrect siya or na mali siya og pag-experiment or pagpa-prove nga sakto ang spontaneous generation. So mo to gi-experiment ni John Needham. So mo to iyahan. 1767 is nanapoy usa ka Italian scholar and scientist nga si Lazzaro Spallanzani. So si Lazzaro Spallanzani is naa siya nag-experiment pud siya. Kumbaga ang iyang experiment is to kanang i-verify niya ang setup ni John Needham. Mo ni ang iyang gi-experiment. Iyang gi-verify lang ang setup ni John Needham. So iyang gibuhat is na siya nag-boiled gyapon siya. Same lang sa gibuhat ni John Needham. Nag-boil siya og broth. But doon ay duha ka buok nga broth diri nga iyang gi-boiled. Kay para iyang makita ang differences, ang kalahian. So una niya gi-boiled or sabay niya gi-boiled ang broth. Ang kining una niya nga gi-boiled, kining dapit is pagkahuman niya og boiled ang broth is gi-remain open lang niya. So naka-open lang ang flask, and then kumbaga naka-open siya nga exposed sa air. Then ang ikaduha is gi-boiled gyapon niya, same amount, equal amount lang sila, then sakto po ang ilang pag-boiled, and then naka-completely sealed siya. So naa diri ang kalahian, nanay kalahian diri sa duha.
kay ang isa is naka-unsealed, ang isa naka-sealed, completely sealed. Then after that, iya nagibiyaan pod og pila ka days, same sa gibuhat ni John and Ham, set up ni John and Ham, but iya lang gi-verify, kumbaga gi-improve niya or gi-otro niya ana, something ana. So after a few days, na siya napansin sa duha. Ang una niya nga katong kining isa nga iyang giboiled is nga naka-open lang, na-expose sa air, is na-contaminate po siya. Then, na mga microorganism na ni-appeared sulod sa broth. Then, ang isa is nga naka-unsealed, naka-completely sealed, is wala siya na-contaminate. And also, wala po yung mga microorganism na ni-appeared. So, ang explanation niya, nga ang kana di ay hinungdan nga na-contaminate and nagkaroon og mga microorganism just because sa air. Kay diba ang pag-build ni John and Ham naka-expose sa air, wala niya gitakluban, wala niya gi-sealed. Then ang ingon pa jud dito ani koan Lazarus Palianzani nga dili enough ang iyang pagka-build ni John and Ham, dili enough ang pagka-build niya. So dapat daw ato is kanang gi-build gyud siya maayo hangtod nga mamatay gid ang mga microorganism. But iyang gipa-prove, iyang gipakita nga wala siya nagikan sa broth itself, but nagikan siya sa air, kay tungod sa air lagi nga daghanig mga germs. So it is possible nga nakasulod din na contaminate. That is one of the reason nga na contaminate ang broth. So muna iyang gi-experiment. Then ang last nga na experiment is si Louis Pasteur. Si Louis Pasteur, ang iyang experiment is he convinced most scientists nga ang spontaneous generation daw dili gyud na siya mo-occur. Kumbaga, ang idea niya, ang experiment niya, and an experiment mo ni Francisco Redi is connected lang or kanang same lang sila nga wala sila ni support sa idea sa spontaneous genius. So mao ni ang first step niya yung gibuhat is nag-prepare siya og mga nutrient broth. Then ang second one is gi-place niya ang mga broth nga equal amount ra sila sa duha ka flask nga lahi sila og shape sa neck. Ang isa naka long neck shape and then ang isa is naka curve S shape siya. So ang next step naman na gibuhat is gi-boiled niya parehas. I-boiled niya parehas ang kini ang broth. So sa pagka-boiled niya parehas is kanang gibiyaan pud niya og gikuan na siya kanang gitarong niya og boiled din gibiyaan pud niya mga pila ka weeks. Then after a few weeks is na siya na-obserbahan nga ang isa ka broth nga naka long neck shape siya or straight lang ang iyang neck is na-contaminate, kumbaga na-change ang iyang color. Nahimo siyang iani, more siya na something yellow or orange na. So naingani iyang color. While the other one is wala siya na-change and also wala na-contaminate. So same sa gi-experiment ni Spallanzani nga iyang gipasabot nga ang germs or ang reason nga na-contaminate or na-change ang color ani just because exposed pud siya sa air or just because sa air nga free lang siya nakasulod inside ani nga flask tungod sa kining neck niya. Mo ang hinungdan nga ang reason nga nung lahi ang iyang ang shape ani gilalahi ni Louis Pasteur para makit-an gid niya kung asa ba jud mo sulod ang air or pareha ba sila nga ma-change ang color if bisan tuod nga lahi sila og shape sa neck. So iyang na-prove nga ang hinungdan jud ani is because sa kanang air free ra siya nakasulod ani. Kay even ikaw if magsulod ka bisan gamay ana makasulod ra gid na siya. Tungod ka straight nun siya so dali ra siya nga makasulod. But the other one is lisod siya tungod kay ma-stuck man siya diri. So wala mo hinungdan nga wala na change ang iyang color. So mo na gi-experiment nga ni Louis Pasteur nga dili jud daw mo-occur ang spontaneous generation. Kumbaga dili siya support or disprove niya ang idea sa spontaneous generation.